Dito tayo ngayon sa may EDSA, Boni. And pupunta tayo ng Pilar Las Piñas. Let's go. Talagang pag dito sa may EDSA tayo, bounce tayo dito eh. Ano pa naman, tingnan mo yung kalsada, hindi pantay-pantay. Talagang maya't maya tumatalbog. Yung mga suspension na hindi ganun kaganda, eh ramdam na ramdam mo yan. Pati pa yung mga four wheels kahit papano, magaganda yung mga suspension nila. Hindi masyadong iniinda yung mga lubak-lubak na yan or mga uneven roads. Bumpy eh, oh. Kita nyo ba yung talbog ng manibela? Ang hirap ano yun eh. Pero kagandahan lang pagka sa EDSA ka dumaan ng Sunday, yan, kahit papaano moving. Hindi siya ganun ka traffic. Pero syempre iwas ka lang dito kapag Monday to Friday kasi sigurado ipit ka rito, traffic. Kaya mahirap magpapitik-pitik dito eh. O, nandito na tayo sa may Guadalupe. Uy, grabe yun, no? May tapal dun. Pag nakakantuhan ka ng tapal na yon, sigurado yari ang gulong mo. Salubong yung MRT, oh. Solid. Uy, ito na yung asfaltadong EDSA, men. Aba. Solid, oh. Asfaltado na, oh. Yari yan pag tag-ulan yan. Sigurado, butas-butas yan. Tapos patsi-patsi na yan. Lalo yung issue ngayon sa DPWH. Yari. Expect mo na. Swerte na kung tumagal na 1 taon to na walang butas-butas. Mukhang makapal naman yung pagkaka-asfalto. Kasi ito yung mataas na version. Nasa kanan yung hindi masyadong mataas. So kung papantayin yan, syempre mataas yan. Problema, pag sobrang lalim ng asfalto tapos hindi naman ganun ka-quality, expect mo na. Expect mo na yan na malalalim ang magiging butas niya. Kasi syempre, diba, mauuka ba naman yan? Asfalto yan eh. Hindi yan sikat sa mga mauulang panahon. Naku, pumasok ka pa dyan sa bus lane. Siguradong madadali ka ng dyan. Madadali kayo ng NCAP. Uy, asfalto no. Yeah! Kakasabi lang natin kanina na malubak-lubak dito sa EDSA, pero kahit pa paano may improvement na, ginalingan na masyado. Ito na yung tunnel. Wow! Sige, raruin mo na lahat yan.
Masyado mong ginalingan. Kita mo mabagal sa unahan eh, didiin ka ng takbo. Kaya talaga importante pagka nasa ganito kang sitwasyon, stay on your lane. Huwag kang palipat-lipat. O ngayon, broken line, pwede na. Pero hindi talaga ako pupunta dyan sa pinaka left side na yan. Kasi kahit hindi naka-indicate dyan na bus lane yan, delicates pagka pinilit. O dito lang tayo sa medyo gitna ng konti. Siguro itong mga dumadaan dito, kabisado na nila na walang end cap dito, no? Kung may iba takot eh, oh. Papunta tayo ng ano eh. Ano yan? West Service Road. So dito yun. Ay, sa kabila, papunta to ng Pasay, diretso. Pagka dito naman, iikot tayo dito sa may papuntang West Service Road. Ayan o, SLEX Alabang. Pero dito papasok ng SLEX, no? Hindi naman tayo 400cc and above. Ayun o, sa kabila kasi. Marami kasi nalilito dyan, lalo pag hindi nabasa yung signboard. Ito naman pa kanan, papunta naman ng Manila yan. Osmeña Highway. Yan, mag-merge tayo dito sa Magallanes Interchange. Uy, tagal-tagal tayo hindi nakadaan dito. Huling daan kaya ata dito nung nagbabiyahe pa ako papuntang airport dito sa may Macro Asia. Uy, lumak. Sana ito'y inuna. Yan o. Uy, lumak again. Wow. Pag dyan kayo sa may kanan dumaan na yan, oh. Papuntang Skyway yan. So huwag kayo magkakamali. So kailangan, dito lang kayo. Sinusundan lang natin yung Google Maps. Pero makikita nyo naman yung mga signboard. So kailangan magbasa-basa tayo. Kasi mahirap pumasok dyan. Tapos escortan kayo ng patrol, highway patrol. Matitikitan pa kayo. Yun ang malala doon. Nagkamali ka na nga, natikitan ka pa. So dito tayo. Pag dumiretso din tayo dyan, SLEX naman yan. So hindi tayo pwede dyan. Dito tayo. Ito yun, sa may Newport World Resorts. Dito yung Villamor Air Base eh. Diyan dinala si Tatay Digong nung nung inaresto eh. Shoutout sa'yo, General Torre. MMDA General Manager na pala. So this is West Service Road na to. Ito dire-diretso na to hanggang Alabang. Dun sa may pupuntahan natin. Naalala ko tuloy dito. Dito ako nag-OJT noon nung college eh. Yan, yung sa likod ng pader na yan. Pagdating dito sa may exit dito, sa may kanan, meron kami service. So, sasakay kami ng mini shuttle. Papasok doon sa may airport. Pero hindi mismo sa may airport. Doon lang sa may catering. Ito yun alam ko eh. Dulo nito. Bago mag C5 extension. Dito yan eh.
Sa may Macro Asia. Hindi pala pwede tumambay doon. Maraming tambayan ng ano, na MMDA. Masaya yun sa gate 1 na yun. Doon yung pinapasukan natin na Macro Asia Catering Services, or mas kilala bilang Max. So si Max yun yung pinag-OJT-han natin, na pinangarap din natin na ma-absorb tayo doon. Pero sa totoo lang, mahirap yung trabaho doon. Kasi paguran eh. Kumbaga high volume na food preparation ang ginagawa po dyan. Kami yung nagpapakain sa mga pasahero ng eroplano. Kami yung nagsusupply ng pagkain. Catering services siya ng airline, in short. Maganda doon. Recommended ko yung mga ganyang klase ng OJT kasi talagang may experience nyo lahat ng klase ng kusina dyan. May hot kitchen, cold kitchen, Japanese, Chinese, Korean, may bakery, may fruit section, mayroong vegetable section, may meat section, marami. Kumbaga yung knowledge mo talaga, lalo kung sa pagluluto ang focus mo, sa culinary ka, matutuwa ka dyan. Tapos i-guide ka talaga ng mga kasama mo dyan, mga chef, sous chef, executive chef. Panalo. Shout out nga pala kay Ma'am Angeli tsaka kay Ma'am Elay. So sila yung coordinator, or sila yung nag-guide sa akin dyan. Sila yung nag-handle ng mga OJT dyan before. Alam ko wala na sila dyan eh. Mukhang meron na silang ibang trabaho ngayon. So approaching na tayo dito sa may Bikutan exit. Ayan yung SM sa kanan natin. Lagi ako dumadaan dyan, pero hindi pa ako nakakapasok dyan sa SM na yan. So dediretso pa tayo doon sa unahan. Pero nandito sa liwa tayo dito. Ay, grabe naman steel plate yan, oh. Wow! Kapal, ah. Ito nga pala yung ano, oh. Yung marami nagpo-post sa Facebook na staycation. Azure. Maraming nag-i-staycation dyan. Urban residences. Yan yung may swimming pool sa gitna na malaki. Tapos magra-rent kayo dyan. Ganda rin dyan. Pero hindi pa ako nakakapasok dyan. Opinion ko lang. Yan yung merong separate na entrance sa swimming pool eh. Parang 250 pesos per head. Swimming lang kayo dyan. Grabe yung top box ni Kuya. Tingnan nyo naman yung ano nyo. Naghahalan ng konting bigat yan. Pipitik yan. Naku boss, delikado yan. Joyride pa man din. Snipe natin yan, no? Trip ko talaga yung kulay nung Saiyan. Problema kasi wala siyang ano eh, keyless version. Yun yung standard eh ng 2024. Parang blue siya na metallic. Sukat exit naman. Pag dito, bigayan lang tayo, ha? Walang bigla susulpot. Nako. Kaya tong ano na to, paano kaya mag-book dyan? Nauuso tong electric na ano eh, TNBS.
So parang Grab pero electric yung vehicle na ginagamit. Angas, ADV 350. Ganda talaga ng ADV. Pagpapalit ko yung sniper ko dyan. Uy, nagpaparamdam. Gusto magmatik. Hindi, joke lang. First motorcycle natin sa sniper. So, hindi natin basta-basta bibitawan yan. Ay! Ginalingan! Ay, malapit na tayo sa may exit. Hop, yeah, basa. Bagong release ang motor ni Kuya. Ingat na ingat sa basa. You know? Ganda. Ingat na ingat siya eh. Ayaw mabasa ng baha. Ganda talaga. Solid. Opya. Dang. Nadali ata ni Kuya. Huminto yung sasakyan dun. Tatapang oh. Battle of the Whites. Grabe naman kalsada dito eh. Talagang magtalbogan ng mga motor. Ay nako, Alabang. Kayaman-yaman yung lugar eh. Hindi nyo mapaayos ng kalsada nyo. Ay grabe. Lubakan. Lumalaban sa Bulacan ang Alabang. Oh, grabe oh. Lubacan 2.0. Baka napunta dito sa dulo. King inang yan. Oh, traffic. Amazing. Sabi ng anak ko. Wow, amazing. Oh. May banggaan daw dito ah. 6 minutes slowdown due to a crash. Ano kayang crash? Oh no. Sabi ng anak ko, oh no, what happened? Up, 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 up. Eh. Kasi si kaya nangyari doon. Parang doon hanggang sa unahan yung traffic eh. Parang itong bus na to ah. What happened, my dudes? Oh, mukhang eto nga. Ah, nagkasagian lang pala. Nagkasagian ng bus at jeep. Pa-traffic pa. Kaya yan, suntukan na lang kayo. Joke lang. Joke lang. Ano ka ba kuya?
Grabe mamreno si kuya. Gigil na gigil. Wala ka, wala. Lingon-lingon idol.